Nagmamadaling umahon ang magkakaibigang yan mula sa geothermal pool sa isang resort sa Iceland. Ang inakala nilang sunset lang, panibagong pagsabog pala ng kalapit na bulkan. Agad silang inilikas, gayon din ang mga nakatira malapit sa bulkan. Sa ibang video, kita naman ang pagbulwak ng lava mula sa bulkan. Ayon sa Icelandic Meteorological Office, ikaapat na itong pagsabog ng bulkan mula noong Disyembre. Masigla at makulay ang pagdiriwa ng Strawberry Festival sa La Trinidad, Benguet. At bida rin doon ang mahigit 12,000 cupcakes na gawa sa 500 kilong strawberry. Nakatutok si Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ang pagiging Valley of Colors ng La Trinidad, Benguet, ipinamala sa 42nd Strawberry Festival. Suot ang mga tradisyonal na Cordilleran attire, sumayaw sila sa harap ng munisipyo. Ipinapakita rito ang ritual ng pasasalamat. Nagpasikat din ang drum and lyre bands. Agaw pansin ng parada ng mga naggagandahang float na karamihan ay gawa sa bulaklak at indigenous materials. May dinisenyohan ng giant strawberry na simbolo ng La Trinidad bilang strawberry capital ng bansa. May float ng malalaking bote ng strawberry wine. Napakaganda and very innovative yung mga gumawa. Well and good. Nagbigay naman talaga ng kakaibang talento ang ating lahat ng mga contestant. Ayan, so sa experience ko, talagang ang ganda. Ang celebration ng ating Strawberry Festival is a community event and also a tourism event. Gusto nating ipakilala ang ating bayan, that's why dinadaos natin ang mga selebrasyon na ganito to celebrate our One Town, One Product, just like Strawberry Festival. Highlight din ng festival ang mahigit 12,000 strawberry cupcakes na inihain sa Municipal Gymnasium. Tulong-tulong ang mga baker mula La Trinidad para ihanda ang cupcakes gamit ang halos 500 kilos ng fresh strawberries. Libre ang cupcakes sa unang 100 bisita. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Claire Lacanilao, nakatutok, 24 oras. Dink, dinky, sink, sinky. Hindi po yung mga cartoon character kundi millennial at Gen Z terms tungkol sa lifestyle choice ng mga couple na mas pinipiling wag munang magkaanak at i-enjoy ang kanilang buhay mag-asawa. Let's dig deeper sa pagtutok ni Dana Tingkungko. Sina Dan at Danica nagsimula ang relasyon in the most traditional of ways. We had that short period of time of being boyfriend and girlfriend. Meron kaming curfew. Bawal na bawal talaga, may mga for overnight stay. Ngayon, kasal na sila. Pareho sila may trabaho. May laya ng magpasya sa mga gustong gawin. At isa sa mga napagdesisyonan nila, huwag munang magkaanak at i-enjoy ang buhay mag-asawa. In this generation, siguro nagiging wise lang ngayon yung mga millennials or Gen Z na parang if you can plan and prepare. Why not? Sa lahat. Binibigyan namin ng value yung quality time together. Kahit na mga simpleng dates lang, it gives an impact eh. Sila ang typical na dink o dual income no kids. Parehong may income sina Mr. at Mrs. pero mas tutok sa career at pagtaguyod ng financial stability bago magplanong magkaroon ng anak. O baka naman dinky sina Dan at Danica, dual income no kids. Yet. Bukas pa naman daw sila sa posibilidad na magkaanak sa hinaharap. Meron ding sink o single income no kids. At sinky, single income no kids yet. Pasok sa TikTok ang mga terminong ito na sumasalamin din sa nagbabagong pananaw at estadistika ng henerasyon ng mga millennial at Gen Z pagdating sa pagpapamilya. These can be influenced by different factors such as, for example, yung more accessible reproductive health services, shifting values, shifting traditions, shifting gender roles, and of course, obviously, yung cost of living. May mga kumwestiyon daw kina Dan at Danica sa desisyong wag munang magkaanak, pero hindi raw sila nagsisisi. Take your time. Huwag kayo magpa-pressure sa sasabihin ng ibang tao. Hindi yung opinion ng ibang tao yung mangingibabaw sa mga decisions. Lagi yung titignan na kayong dalawa yung mangingibabaw sa mga decisions nyo in life kasi family nyo yan eh. You're building your own culture. Payo naman ng financial expert na si Francisco Colaico sa mga gaya nila,
pag-usapan at paghandaan ang posibleng long-term impact ng kanilang sitwasyon. They have to define the absolute amount they need to maintain that lifestyle. And if they plan to have kids in the future, to prepare for it. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.